A day in my life. Yo, what's up mga kabomba? Nandito nga pala ako sa Antipolo City kung saan sa palengke. Inutusan kasi ako mamili ng gulay. Kasi nga, hinahanap-hanap ni Tito yung luto kong sinigang. Marami rin paninda dito, mga presyong isda. May nakita pa akong lechoning. Nakita din ako mga kutkutin dito, sobrang dami man. Kaya, nung nakabili ako, umuwi kagad ako. Kasi uulan na eh. Pero man, solid dito yung daan sa Antipolo City. Kaya nga, chill ka lang daw sa Antipolo City. Pero yung daan pa uwi man, tignan mo. Mala solid yung okay na yun, hindi ko masabi. Pero paggabi man, nakakatakot dito. Parang may umaang ka sa'yo. Pero by the way, sobrang chill dito. Pag uwi ko, ginawa ko kagad. Siyempre, pinasok ko yung Malaysian. Mauulan nun eh. May bagyo pa naman. Kaya pinasok ko muna para malilim siya. Tapos pahinga konti. Pagparado natin, siyempre, alam mo nang gagawin natin. Isa lang na kagad natin yung mga pinamili. Unang-una, lagyan natin ng mantika. Gisahin muna natin konti yung ano ba mga ilalagay sa sinigang. Ganito kasi luto sa amin eh. Unang nilalagay is yung kamatis at sibuyas. Yan. Palambutin mo lang yan sa mainit naman na may mantika. Ganun kasi magluto yung lolo ko. Sa kanya ko natutunan. By the way, shoutout nga pala sa lolo ko na solid magluto. Isa sa pinakamagaling na chef ba yun? Ganun. Sa Saudi Arabia, nabigyan siya ng certificate. Kaya nung naisa lang siya sa pressure cooker, lumabas muna ako para magpahangin, mag-chill, mag-isip ng mga katangahan, ng mga kung ano-ano ba. Mga tropa ko nga pala, wag niyo muna akong hanapin kasi hinahanap ko pa rin yung sarili ko. Diyan muna kayo, kanya-kanya muna tayo ha. Mag-ingat kayo palagi, love kayo ni Ninong, love you. Pala, ingat din pala sa mga tropa natin dyan, sa malalayo na inabot ng bagyo. Ano ba yun? Bagyo. May bagyo kasi tayo ngayon. Pero dito sa Antipolo, walang ulan man. Maaliwalas yung ulap. Pero siguro, baka kinabukasan. Ganun. Andito nga pala din yung alaga akong si Gustavo. Nasa gilid lang yan. Diyan ko siya pinarada para hindi siya maulanan. Kasi, alam mo na, pag motor natin, syempre alagaan, wag paulanan. Kasi kakalawangin din, di ba? Tapos lumabas ako saglit, man. Tinignan ko kung ano meron. Pero tignan mo, ganito kakalmado sa amin, man. Solid dito sa Antipolo. Pero may nakita akong naglalaro na basketball na susubukan ko sanang laruin. Kaso baka manginayang lang siya sa mga galaw ko. Kaya nagdalawang isip din ako siguro. Baka kumain na lang ako. Hindi ko na laruin. Kasi masayang lang yung pagod niya. Ganyan kaganda dito yung view, man. Tsaka yung bahay. Solid din yung bahay, no? Ganda ng pagkakagawa. Kaya agaran na din akong pumasok. Tinignan ko yung mga halaman kasi pag mga ganyan talaga nakakawala ng stress, man. Isa yan sa mga habitats ko na tumingin-tingin sa kapaligiran, lalo tahimik. Nakakawala ng stress, nakakawala ng baliw. Yun. Tapos naalala ko anong oras na rin, tumatagal na, baka lumambot na yung baboy. Baka basta over ganun. Kaya pumasok na ako sa loob para i-check. Ayun nga, pagtingin ko, medyo umaano-ano na siya. Yan, gumaganyan-ganyan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Hindi naman tayo professional. Pero okay na yung nakalatag na rin yung kakainan. Pero nung nilagay ko na yung mga gulay, ganyan naging itsura niya. Solid siya, man. Titignan ko kung anong lasa niya ngayon. Kung tama lang ba yung asim o tamis o ewan. Kung ano. Basta kailangan masarap yan. Kailangan may latag natin na solid yan, man. Kaya nakita mo naman sumenyas ako ng isa pang asim. Kaya lalagyan ko muna siya. Pero una, ilalagay ko muna yung mga gulay para kumatas at pumasok yung mga basta ganun. Ewan ko kung anong tawag dun. Bahala na kayo umusga kung anong gagawin nyo dyan sa sarili nyo. Ngayon, nilagay ko na lahat ng gulay. Mas maraming gulay, mas maraming kabaliwan sa buhay. Pero
Di pa yan tapos. Lalagyan pa natin ng isang pang-asim yan. Pero ilulubog muna natin yung gulay para maluto siya. Kailangan kasi maluto siya, hindi yung matigas pag kinain. Masakit sa tiyan yun, man. Mahirap ilabas. Ganyan ako magluto ng sinigang. Ganyan kasi natutunan ko sa lolo ko eh. Ganyan siya magluto, kaya siguro na-absorb ko. Kaya gumaling din ako, tas lumaki yung tiyan ko. Yun, ganun nangyari. Pala, kapag nag-asawa ka, kailangan marunong ka magluto. Hindi yung bili kayo ng bili sa labas. Siyempre, sayang din yung pera na binibili nyo. For the experience yun, siyempre, magluto ka sa bahay. I-try mo kahit hindi mo alam, manood ka sa mga social media na kung paano magluto. Lutuan mo sila kahit hindi masarap, mapaperfect mo rin naman yun. Nandyan din naman yung mga husga-husga, kulang sa ganito, kulang sa ganyan. Mas maganda ring naririnig yung mga ganun para mas lalo ka nahuhubog. Malay mo, di ba? Ayan yung magdala sa'yo sa heaven. Hindi, sa sa kung anong kunyari, mga kitchen, mga ganyan. Kailangan kasi may experience ka sa pagluluto, hindi yung hotdog, itlog lang, talong. Hindi yung ganun, syempre. Mag-try ka rin ng mga ibang luto. Kasi ako yan, puta, 3 years ko nang niluluto yung sinigang na yun. Ayan lang yung alam ko. Joke lang. May mga alam pa din naman akong lutuin, man. Tinatry ko kahit minsan matigas yung laman, matigas yung ganito. Sinusubukan ko pa rin kasi gusto ko talaga matutong magluto para sa mga nakapaligid sa akin na kamag-anak ko, sa mga asawa ko, sa asawa ko, sa anak ko. Siyempre gusto ko matikman nila yung luto ko, di ba man? Talaga man. Ayan na nga at nilatag na ang sinigang ni Caspir. Makakailang kanin kanyan. Paano ba yan? Sa susunod na lang ulit, gang. Bow!